Candle ceremony. Okay, may we call on Sir Rodolfo Ico Johnson once again, the founder and CEO of Project Red Ribbon, to introduce our next speaker. Good evening again. I would just like to relate everything that what we have seen are true stories, no, of clients of Project Red Ribbon. Actually, we have around 500 or more than 500 who already passed away because of AIDS here in the Philippines since we were founded in 2011. So those are real names, real stories, and I do hope na na-absorb niyo yung mga personal stories because once we light the red ribbon, you can already think of those stories and those persons who have passed on because of AIDS. Now, I'm here to present a very special advocate of Project Red Ribbon. Like most of you, nobody would even know that he has AIDS or HIV. No? Like most of you, hindi niyo mahahalata because like what Dr. Adriana said, hindi naman malalaman because of the physical appearance. No? It may be, he may be, or she may be beside you, you'll never know. No? So I'm here to present to you our very own National HIV Ambassador. He's been appearing on national TV to share his story and to promote HIV awareness all over the Philippines. Nasan kaya si Mr. Billy Santos? Baka naman nasa tabi ninyo. Maybe you should look around and then maybe look beside you. Oh, there he is. Katabi nyo lang, si Mr. Billy Santos. Palakpakan naman po natin siya. Magandang gabi po, Mayor. At sa nag-imbita sa akin from the Hospital ng Binian, maraming salamat at napaanyahan niyo po ngayong gabi para i-share sa inyo ang aking kwento bilang isang taong nabubuhay na may HIV. Pero bago ang lahat, may papakita lang sana akong isang video. Naniniwala po ako na wala na dapat namamatay sa sakit ng AIDS. Kanina, nakaupo ako sa audience. Yung tipong tinatry ko mag-blend in. Naririnig ko yung mga komento ng mga taong nasa paligid ko. At nakakalungkot. Nakakalungkot dahil marami pa rin yung natatawa. Ginagawa nilang biro. Yung sakit namin. Di ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman mga panahon kanina. Parang madali lang para sa ibang tao na putsain na sabihin na aura kasi ng aura. Hindi kasi nag-ingat. Mga salita sa mga kapwa ko kabataan. Oo, nagkasakit ako. Pero hindi ibig sabihin, makasalanan ako. Hindi ibig sabihin, marumi ako. Hindi ibig sabihin na naglandi ako na naglandi. Dahil tulad nyo, naging mag-aral din ako. May pamilya din ako kinagisnan. Yun nga lang, yung nanay ko, namatay siya nung 3 years old ako. At pakamatay po siya. Ang tatay ko, na-drug overdose siya when I was 9. And growing without a parent is difficult. Mahirap. Lalo na sa tulad ko na gusto kong mag-aral. Ang hirap mag-aral, di ba? Ang hirap-hirap kung walang suporta.
Kaya nga tayo humihingi ng tulong kung kani-kanino. Pasalamat po tayo dahil meron po tayong mga sa gobyerno na tumutulong. Pero in my case, wala po akong ganun. I had to strive through life alone. Pinagpasapasahan ako from one relative to another. And I had to do things, mga bagay na di dapat ginagawa ng kabataan. And that is exploiting myself. Guilty ako. Oo. Ginamit ko yung katawan ko para makapagtapos ng pag-aaral. Not because na gusto ko. Hindi dahil natutuwa ako sa feeling na may sino-sino ang nakakasama ko gabi-gabi. Pero dahil sa desperado ako, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Nung graduate ako, I was really happy. I graduated with awards. And sabi ko sa sarili ko, ito na lang yung pabuya ko sa sarili ko. Sa lahat ng ginawa kong pagsisikap sa pag-aaral. And nung nagkatrabaho ako, sabi ko, I'm really blessed still in life. Dahil nabiyaan ako ng magandang trabaho. And nakalimutan ko na yung mga bagay na ginawa ko nung kabataan ko. But then again, sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Mahal ako. Oo, bakla po ako. Baka may magsabi na naman sa akin na bakla ka na nga, may sakit ka pa. Ang sakit-sakit, kasi masama bang magmahal? Di ba? Kaming mga taong may HIV, marunong kayo magmahal at tumatanggap din po kami ng pagmamahal. Kaya hindi po dapat pinagkakait sa amin yun. Nung nagkasakit ako, I was 23. I stayed in the ICU room for 3 months. 3 months po ako sa loob ng ospital at wala pong isang pumunta sa akin. And that made me stronger. And I said to myself, lalaban ako. And once I get out from this hospital, I will continue to share my experience. Hindi dahil para sabihin sa tao na mali kayo at tama ako. Hindi para kaawaan ako. Pero gusto kong mabuksan ang isipan at kamalayan ninyo na kaming tao may HIV ay tao rin. Hindi kami invalido. Hindi kami dapat pandirihan at hindi rin kami dapat katakutan. Bagkus kailangan namin ng pangunawa. Kaya ngayon, I'm proud to say that I'm with a non-government organization who supports people like me, who gives me strength and encouragement to go through life. That HIV is manageable. And I am now a national HIV ambassador of the Project Red Ribbon. And I'm also a site implementation officer of Bernardo Social Hygiene Clinic. We operate to reduce stigma and conduct community testing para sa mga kabataan, lalo na po sa mga kabataan dahil sila po ang mostly at risk